Elena Robredo. Ito ay may kaugnayan sa pagkakakulong kay Jason Sa. Ito nangyaring ito talaga kay Jason Sa ay malaking usapin. And take note, wala pong natutuwa sa hanay natin sa nangyayari sa kanya. Lalo tignan mo, kung titignan niyo po yung kanyang itsura ngayon, wala po talagang natutuwa dyan. Pero sa kabilang banda, pwede tayong matuwa para doon sa mga tao naman na kanyang nabiktima. Dahil siya ay illegal recruiter pala. Large scale na wala talagang or walang piyansa ito kaya dire-diretso. Nag-aantay pa rin po tayo kung anong dahilan, bakit wala man lang naka-pick up na mainstream media? Ay ito pala ay isang buwan na nakakulong. Itong si Tandang Jason Sa. Pero yun nga, ngayon lang or kahapon lang lumabas ang balitang to sa pangunguna ng ABS-CBN. Mukhang may nagplano, mukhang planado na huwag nyo munang ilabas nyo after a month or so. Anyway, ito yon, sabi ng netizen, napakaganda po. Di naman sa ako'y naniniwala sa karma. Ako rin po hindi naniniwala sa karma. Mas naniniwala ako doon sa destiny. Pero yun nga, pwede rin kasing sabihin na karma, in a way. Dahil kung ano talaga yung hindi mabuting ginawa mo sa kapwa, yun naman talaga ang babalik sa'yo . Totoo yun. Kaya anong nangyayari ngayon sa mga pulahan at mga diehard na nasa social media? You see? Lahat ng isa-isa, araw-araw, kung hindi man araw-araw, sige, linggo-linggo, may nababalitaan tayo na isang pulangaw na sangkot sa ganito. Nakasuhan ng ganito. Isang kriminal pala. You see? Okay. Pero lahat ng lumapastangan kay VP Leni, noon mukhang ginigiba na ngayon. Tama. Yung salita niyang ginamit, paglapastangan. Totoo. Dumating sa punto na nilait-lait. Grabe yung kasinungalingan talaga tungkol kay Atty. Leni Robredo. Ramdam na ramdam ko yan. Kitang-kita ko yan, lalo na po sa YouTube, napakarami. At kung gusto man nating banggain or suplahin bawat isa sa kanila, talagang mahirapan sa sobrang dami pong kasinungalingan. Sobrang daming vlogger, sobrang daming content creator sa YouTube na nag-a-upload ng kung anong kasinungalingan yan para bumagsak nga si Atty. Leni Robredo. Remember Bruce, ito yon, na na-ospital at na-coma. Ito rin ay matindi kung tirahin. Grabe yung kanyang mga pananalita tungkol kay Atty. Leni Robredo, kasama na rin ang mga Aquino. Tapos, yung ibang fake news peddler, kagaya niya, nahulihan ng droga. Maraming ganito na mga fake news peddler. Marami pang mga DDS at PBM supporters na kalaboso ang bonggang-bongga. Ang latest ngayon, yung numero 1 sinungaling na si Mr. Jason Sa, dinampot ng NBI sa kasong estafa. Kailan naman kaya darating ang karma ni Ate Mocha, Thinking Pinoy, Rugan dos Sasot, at iba pa? Yun yung mga pioneer sa larangan na tinahak din na itong si Jason Sa. Sila po yung mga pioneer, yung mga nabanggit na yun. Mocha, Thinking Pinoy, Sasot. Pero ang ganda no, nakikita mo na, oo nga, totoo, lahat ng lumapastangan, hindi lang po kay Atty. Leni Robredo, kahit sa mga Aquino na wala namang mga basihan yung kanilang paratang at mga paninira, lalo na po, or kasama na rin syempre yung kanilang paninira sa ABS-CBN, na alam natin kung gaano kahalaga at kalaki ang naitutulong sa ating bansa, lalo na po sa mga nangangailangan na mahihirap. Diba? Pero yun ang gusto nilang atakihin, yung mga gumagawa ng kabutihan. Kaya totoong matatawag na paglapastangan. Hindi lang simpleng kabastusan, hindi lang simpleng paninira, pero nilapastangan niyo po ang pagkatao ng mga katulad ni Atty. Leni Robredo. Kaya yung mga nangyayaring ganito kay Jason Sa halimbawa, totoo, pwede talagang sabihin deserve. Alright, tignan natin yung sinabi niya, Rogando Sasot, Thinking Pinoy, at si Mocha. Siguro ramdam na nila na malapit na rin sila na matiklo. Una, yung mga media platform, social media platform, katulad na si Sasot, meron siyang isang platform na dati almost 1 million. Ngayon po ay unti-unting nauubusan ng followers. Hindi na masyadong relevant din yung mga yan. Okay? Dahil kahit papano, ako'y naniniwala
na ang mga kababayan natin na nauto ay babalik naman yan sa katinuan. Marirealize nila na ilang taon na pala sila na nauuto at napapaniwala ng mga ganitong kabalastugan. Totoo posibleng ma-deplatform itong mga nabanggit na ito. Kaya good luck sa inyo.